Yung mga kalahi, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Isa na namang makabuluhan ang ating pag-uusapan mga kalahi. Mukhang hindi natitigil ang awayan, bangayan ng mga politiko at mga maimpluwensyang individual dahil po sa labanan at agawan ng kapangyarihan sa gobyerno. Ang nakikita ko dito, si Tamba ang palaging tiba-tiba. Tapos yung isa, parang argabyado sa partihan. Kaya sila ngayon ay nag-aaway. Ano? Okay. Nasa likod ng mastermind ng umano'y demolition job kay Senate President Chis Escudero, tinukoy na at pinangalanan na. Alright? At ang pag-uusapan pa natin, Tamba versus Tiangco. Away na to. Na? Tumitindi ang awayan. It's a power battle talaga. Mas mahirap ngayon ang laban ni Tamba dahil nung nakaraan, ang umaatake sa kanya, mga Duterte, no? VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan sila Baste, si Pulong, at mga kaalyado ng Duterte, at syempre mga DDS. Ganun pa man, matibay pa rin si Tamba dahil hawak niya ang pera. Siya na naman ang speaker. Dahil dyan mga kalahi, kailangan po na makiisa kayo sa pagbabantay at pumuna kayo. Mayroon kayong Facebook, mag-post kayo. At pag may nakita kayong isang post, i-share po ninyo. Basta't laban ito sa gobyerno, laban sa hindi naman sa pababagsakin natin ng gobyerno. Kumbaga, pupuna lang tayo. Ano? Gawin po ninyo ito alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Maliit na bagay lang yan pero makakatulong po. Panahon na naman ng budget hearing, pagbalangkas ng budget para sa 2026 kung mamamatay po ang impeachment ni VP Sara at magsasampa ulit ng impeachment si Tamba next year, gagawa na naman siya ng pondo para sa impeachment na yan. Okay, bago tayo magpatuloy, mag-like po muna kayo at mag-subscribe. Alright? Dito po sa balita ng bilyonaryo, ibinalita po na itong si Tiangco, Duke Prasco at si Cristina Prasco, mag-asawa yan, si Chis. Ito po'y naka-align kay First Lady. Ang manok ni First Lady pala sa pagka-speaker ay kung hindi si Tiangco or si Duke Prasco. Kaya lang nanaig po yung manok ni Bongbong Marcos. Bilyonaryo nag-ano nito nagbalita. Ang manok talaga ni Bongbong Marcos ay si Tamba. Okay? So dito po sa balita ng bilyonaryo, okay, pakinggan po ninyo. Dito po ibinalita kung saan tinukoy na kung sino ang mastermind o nasa likod ng pagpapabagsak, demolition job kay Chis Escudero. Ito po. Pinangalanan na ni SP Chis Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannity. May suspetsya na si SP Chis sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Una nang lumitaw ang isang CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa exclusive Politico report, kasagsagan daw yon ng bycam. At katunayan, holiday pa ng bumisita ang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Dito po sa mga pagbibintang ng Kamara kay Chis Escudero. Kasi usapang budget na naman nga di ba? Ang ginagawa ng mga
kilala na natin na nag-i-insert, corrupt, kilala na natin, yung ginagawa nila, ibinibintang talaga nila sa iba. Madalas binibintang nila nakaraan sa mga Duterte. Halos lahat na ng problema ng gobyerno, lahat ng corruption, binibintang na sa gobyerno, kaya sa mga Duterte. But this time, ibinibintang nila ngayon kay Cheese. Although, hindi talaga natin alam kung ano yung katotohanan at wala tayong kinakampihan sa kanila, no? Basta tayo, Duterte ang ating sinusuportahan. Okay? Alright, tuloy natin. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Tama. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House Records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Cheese na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings. Dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina, ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May Pwede. paglilinaw naman ng House. We are focused on our job. The House's job is to advocate for and pass laws and not start any English pa propaganda against anyone. Hindi direktang tinanggi ni Attorney Princess Abante ang akusasyon. Pero anya, wala pa siyang info sa issue. Mapa-House man o Senado, may nagmamaniobra raw ng demolition job at may nagsisingit ng questionable budget. Ang tanong na ngayon, sino kaya ang totoong nagpapakana at sino naman ang pinapatumba? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Alright. Ang parang sinasabi ng kampo ni Cheese o ni Cheese, ang operatives ay si Saldico. Okay? Pero siyempre may mga kasamahan yan, si Saldico. At hindi yan kakana ng mag-isa kung walang basbas ni Tamba. Alright? Pakinggan naman natin si Toby Chanco. Okay? Wait lang Ito na. Ang nangyayari, tingnan mo madami tayong dapat baguhin Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yun. Yung small committee na yun, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Tama. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments at wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala ng insertion doon. Di ba kasi transparent lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito
i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi. Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-approvehan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Okay. Meron kasing sinabi, ito po kasi yung botohan, yung first day session ng House of Representatives at nung natapos nga yung botohan, sinabi ni Toby Chanco na hindi siya bumoto kay Martin Romualdez at ito yung kanyang mga dahilan. Sinabi niya, mahaba po itong video na to pero putulin na natin. Ito po yung speech, isa sa mga speech ni Tamba. Ito po. Romualdez na maging transparent ang gobyerno sa pagtalakay para sa susunod na national budget upang sa gayon ay makita ng taumbayan na hindi nasasayang ang pera nila. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay ng budget. Mapapanood din ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at mga social media platforms. Ani Romualdez. Ang kaban, dito po sa bandang baba, basahin natin, ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Siguro yung sinasabi ni Tamba, sinasabihan niya yung sarili niya. No? Sabi nga ni Rowena Guanzon, talagang binobobong-bobo mo. Parang ang tingin mo sa amin, bobong-bobo na, no? Anong sinasabi mong dapat bantayan? Ikaw nga yung binabantayan namin eh. Di po ba? Ito yung kaibahan, Kayo na po maghusga. Ito yung kaibahan. Si Senator Cheese, inaakusahan nila, 142, 150 billion. Pero si Cheese, makikita nyo, nagpapa-press con, nagpapa-interview sa mga sa ABS-CBN, online o virtual, nagpapa-interview sa GMA, Bilyonaryo, sa 1PH News. Nagpapa-interview siya ng mag-isa, ng hindi scripted. Si Toby Chanco, nagpapa-interview din siya sa maraming media. Ayan, kahit sabihin mong ambush interview. Ang tanong, si Tamba ba ginagawa yan? Nagpapa-press con ba siya? Mag-isa ha? Mag-isa. Ginagawa ni Tamba, yung mga bataan niya yung nagpapa-press con eh. Pero siya hindi niya magawa eh. Merong mag-a-ambush interview sa kanya, isang journalist, isang reporter. At isang tanong lang. Ganun lang. Si Saldico, nakakapag-press con ba siya? Mag-isa? Yung ginagawa ni Cheese? So, kaya ko sinasabi, kayo po magdesisyon. Kayo po humusga. Yan lang yung nakikita ko. Si Saldico, hindi magawa yan eh, na magpa-press con mag-isa eh. At magpa-interview ng maraming media. Kadalasan yung ambush interview nila, ni Tamba, ni Saldico, isang reporter lang eh, isang media lang eh. Tas isang tanong lang, habang naglalakad, tas wala na. Scripted na scripted eh, halatang halata yung pagtatanong eh. Hindi nila kaya eh. Ang ginagawa ni Tamba, yung mga bataan niya, ang pinagpipress con niya. So, yan lang yung nakikita ko at sinishare ko lang sa inyo. Ngayon, ito naman yung sinasabi ni Toby Chanco. Sabi ni Tamba, itong BICAM, masasaksihan na raw. Dahil dati kasi, hindi ito, bawal ang dito eh. Parang closed door meeting ito eh. Bawal ang media eh. Ngayon, nung nakaraan, pinapasok na, pinayagan na ang media na makuhanan ng video na mai-televise. Ngayon daw, sabi ni Tamba, makikita na, mapapanood na sa social media, sa TV, yung BICAM. Hindi yun ang problema eh. Ang sinasabi ni Toby Chanco, ito, matagal na rin ito, ang sinasabi, yung small committee. Alam nyo ba, kapag katapos ng first reading, second reading, at nag-BICAM na, ang susunod po dyan ay small committee. Noong nakaraan, budget, ang small committee, parang 4 lang yata sila.
Tamba Saldico. Si Saldico po, siya po yung chairman ng appropriation. Yung isa naman, Chis Escudero, Senate President, at si Grace po. Si Grace po naman ang chairman ng appropriation sa Senado. So, yan po yung small committee, 4 lang sila. Doon sa small committee, sila na po ang maglalagay ng figures. Yan yung sinasabi ni Chanko na doon sa small committee, parang binigyan mo sila, inaprubahan mo sila ng blank check. Sila na po ang maglalagay ng mga figures. Kaya doon po sa budget hearing, kahit anong pagtatanggol ng budget ng Office of the Vice President, no? O kaya, wag na natin ihalimbawa yung OBP, ano na lang siguro, agriculture. No? Doon sa budget hearing ng agriculture, kunwari lang to, bubusisiin sa Senado, sa Congress, ng mga congressman, tatanungin yung mga opisyal at secretary ng agriculture, at ipagtatanggol naman ito ng agriculture, ganyan. So, tanungan, sagot. Minsan umiinit pa, minsan nagbibintangan pa na may corruption, may anomalya. At the end of the day, sila pa rin, yung small committee, ang masusunod kung aaprubahan ba yung kanilang budget o babawasan ba. Ang problema nito, doon sa small committee, 4 sila. Meron pang pinaka-small committee, 2 na lang sila. Yung chairman ng appropriation sa House of Representatives at chairman ng appropriation sa Senate. Nang nakaraan, si Grace po at si Saldico na lang. Yun na yung very small committee. Kaya, nung nakaraan, halos lahat ng departamento sa gobyerno ay binawasan ng budget. So, doon po, nagkakaroon na ng insertion. Meron po talaga. Meron. Kaya lang, doon nga sa very small committee, wala na si Tamba, wala na si Chis. Alright? At ang hinihintay pala natin, wag natin kakalimutan, yung appointment ni Grace po. Malamang yan, pinangakuan yan. Dahil kasama si Grace po sa pinaka-corrupt na budget itong 2025. Doon naman sa SONA ni PBBM, ito yung parang huling sinabi niya na kung sakaling hindi gawin ang budget o hindi maganda ang kalabasan ng budget ng Pilipinas o national budget para sa 2026 ay i-re-enacted daw niya ito. Ibig sabihin, pag ni-re-enact po yung budget, ang magiging budget ay yung 2025. Lahat ng kumbaga ng budget sa 2026 ay ibabasura ni PBBM. Pwede po niyang gawin yan. Pwede po. Pero umalma po itong mga dilawan at siyempre aalma po tayo. Dahil tinagurian na nga itong most corrupt budget itong 2025. Tapos i-re-enacted. I-re-enacted niya ni PBBM. Ano po yan? Parang binobobo na naman tayo. Binobobo na naman tayo nitong presidente natin. Ito pa po yung isang sinabi ni Toby Chanko. Okay? Isi-share ko lang sa inyo. Tanong ko lang, 776 po ba yung pinapag-ignore naman? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Oy! O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Kong Joey dati O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Yun! Yun sir, ano yung mundo na yun? Hindi, yan yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 million
MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, naman i-release sa'yo. Alright, so ito po yung narinig natin earlier kay Mayor Magalong, di ba? Narinig natin yan. Binulgar ni Mayor Magalong yan. So, punta naman tayo dito kay Secretary ng Tourism, kay Cristina Prasco, yung asawa ni Duke Prasco. Alam nyo ba, noong kampanya, ito po yung spokesperson ni BP Sara. Itong si Cristina Prasco na taga Cebu po ito. Ito po yung sabi niya, why does Congress continue to cut the budget of an industry? Ibig niya sabihin yung tourism. That not only create millions of jobs, but also contributes trillions to our economy. To quote the President Sona, mahiya naman kayo. Yan po ang atake kay Tamba nito ni Cristina Prasco, Secretary ng Tourism, asawa ni Duke Prasco. At itong mga to, nakikita po natin sa Reels, sa TikTok, si Chanko, Duke Prasco, Cristina Prasco, si Chis Escudero, si Heart Evangelista, nakasakasama palagi ni Lisa Marcos. So, bakit nagbabangayan ito, nag-aaway itong mga to sa ngayon? Ha? So, meron bang away ang Lisa at Tamba? Ha? Meron ba silang away? Or ang nakikita ko, palagi na lang si Tamba ang tiba-tiba. parang nalulugi yata yung isa, kaya umaalma eh. Ha? Yan lamang po ang nakikita ko eh. Kaya dito sa mga bangayan, awayan, ang talo po dito ang ating bansa. At tayo pong mamamayang Pilipino. So kung makikita mo yung mga report ng media, no, halatang pinapaboran po yung isa. O sabihin na natin yung grupo ni Tamba. Ang nakikita nyo, puro kwento, no? Parang sa DOJ, no? Nakikita mo puro kwento. Yung demolition job kay Cheese, puro kwento. At malaking bahagi o parte ang mainstream media, no? Sila yung parang nagdi-deliver nito. Ngayon, narinig ko naman si Remulla, mayroon na naman daw bagong testigo. Parang hindi kinagat ng sambayan ng Pilipino itong si alias Totoy. Mayroon daw isang taga DILG, CIDG, alright, na kumakausap sa mga anong tawag nito, sa mga biktima o kamag-anak ng biktima na bumaliktad. Sabi ko parang imposible, hindi naman kapani-paniwala. Anong gagawin mo kung bumaliktad yung mga kamag-anak ng biktima? Anong bumaliktad? Yan na naman ang ginagawa na kwento. Kita nyo ha, Tamba, Remulla, puro sila kwento. Puro story. Diba? Kasi nga, ang lahat is fabricated. Kayo na rin po ang humusga. Hindi ko po kayo, kumbaga, sinishare ko lang yung aking nakikita, yung aking sariling opinion. So, kayo po ang humusga kung ano yung nakikita nyo, kung ano yung palapalagay nyo. So, yan po ang nakikita ko dito po sa mga bangayan, ano? Parang sila ngayon ang naglalaban at ang puwersa ng Duterte, kumbaga, nakakapahinga, no? Nakakapagpalakas ang mga Duterte. At kapag ang Duterte naman ang umatake, sigurado 200% enerhiya ng mga Duterte
pag tumira yan, parang si Reagan. Sabog silang lahat. At itong impeachment, malamang sa malamang, ay mamatay na. Makakapag-file uli sila ng impeachment complaint next year, February 6. Dito naman po sa nag-viral na isang congressman na nag-o-online sabong sa loob ng Kongreso. Antindi mo ba, Brad? Ha? Ito rin po yung first day ng sesyon ng House of Representatives kung saan nangyayari po yung botohan sa pagka-speaker at napitikan. Ang tawag kasi ng mga media, yung mga reporter, nakuhaan ng picture. Ang tawag nila, napitikan. Yan ang termino nila. Etong isang nag-online sabong na congressman, andito may picture eh. Napitikan siya. Napitikan ka eh. Ito po yun, no? Ayan, no? Nag-online sabong. Congressman umalma sa viral photo na nahuling nag-online sabong sa gitna ng unang araw ng sesyon. Botohan po yan ng pagka-speaker. Huli siya. Ngayon, may balita po ang media, ang nakakaption ay Solon. Nakita o nahuli na nanonood o nag-o-online sabong. Ito pong Solon, generic name po ito ng mambabatas. Ang problema, mayroon palang isang congressman, ang pangalan, ang apelyido ay Solon. Kaya, yung kung babasahin mo, yung caption ng balita, Solon nahuli na nag-o-online sabong. hindi ibig sabihin si Congressman Solon yun. Congressman yata ng Sarangani yun, kung hindi ako magkakamali. Pero meron siyang parang pahayag dito. Sana nandito. Eto. Ayan. Ayan hindi pala. Eto pala yung nahuli. Nasa na yung Solon? Eto. Ayan. Yung lalaking nakaputi. Ayan po si Solon. Congressman Solon ng Sarangani yata. Sabi niya, let me be clear. I don't gamble and I am against online gambling. Alright, kung titignan mo yung buhok niya, parang not pa na eh. Parang nawawala na yung sa gitna. Parang napapanot na. Ngayon, ito namang isa, ang lago pa ng buhok eh. Yung mismong nahuli. No? At lumabas na po ito. Lumantad na. Parang nagtatago, lumantad na. At ito siya, no? Si Representative Nicanor Briones ng AGAP Party List. Kung hindi ako magkakamali, itong AGAP Party List, ito yata yung ini-endorso ni Ivana Alawi. AGAP Party List, parang sa agriculture po yung advocacy nito eh. At ito rin yata yung ini-endorso ni Attorney Harry Roque. Pambira yung congressman nyo. Ini-endorso nyo. Nag-online sabong. Ngayon, siyempre, i-deny yan, Ayan, ito sabi niya, di ako nag-i-sabong, sa totoo lang. May nag-message sa akin, tinignan ko lang naman. Kumbaga may nag-message, tas kinlik niya, ayun. Mababaw po yung dahilan nyo. Ang diskarte niya, dinideny niya. Hindi siya hihingi ng apology dahil sinabihan siya ni parang ni Erwin Tulfo na itong nahuling nag-online sabong sa loob ng Kongreso, dapat mag-apologize siya. Ngayon, kung ikaw ay nag-apologize, ibig sabihin inaamin mo, nagsusugal ka, nag-o-online sabong ka. Kaya tinatanggi niya at hindi siya humingi ng ngayon, dapat ba mayroong gawin ang liderato ng Kongreso dito? Dapat. Kung papayagan niya ito, kung hindi niya papansinin ito, wala.
wala pong mangyayari talaga dyan sa Kongreso. Walang magagawa yung mabuti. Puro politiko, puro panggigipit po ang gagawin yan. Umpisa pa lang ng ng 28th Congress. Wala na. Puro politika na po. Politiko. Puro, yan na po ang mangyayari hanggang sa 2028 yata. Ganyan na po ang gagawin. Wala po mahihita ang tayong mga mamamayang Pilipino dito. Alright, hanggang dyan lamang po sa ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. See you next time.